So sabi nito ni ano, hindi naman siguro sasama VP Sara kay Senator Amy. Ewan ko. Pero At Chief Legal Advisor ni dating Pangulong Duterte, may nakikitang lamat sa UNITEAM. Halata raw kasing may pumuposisyon para sa 2028 presidential elections. Ang problema kasi dyan, yung literato sa Kamara, very obvious, is body language that folks na gusto nilang tumakbong presidente sa 2028 is to eliminate potential rivals and allies of the perceived rivals in 2028. Kaya talagang hati-hati sila dyan. Ang dati namang presidential spokesperson na si Harry Roque, dinepensahan ng confidential funds ni VP Sara. Pinalakpakan pa ni Roque ang pagbawi ng bise sa hinihingi niyang 650 million pesos na confi funds ng OVP at DepEd, sabay banat kay Romualdez. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. At sa kanyang YouTube live kanina, tila may pahaging pa si Roque sa posibleng tandem ni na VP Sara at Senator Amy Marcos sa 2028 elections. At pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman silang merong bayag. Nagbabalita mula sa Frontline. sorry, ako hindi ako sold doon. Pasensya na ha, hindi ako sold doon. Kung kayo, wala namang problema. Hindi naman, kalayaan nyo naman yan eh. Pero sa akin kasi, tandaan ninyo, hindi ho ang dahilan kung bakit gusto ko, pinsan pinupuri ko si VP Sara Duterte. Hindi dahil because Duterte siya. Hindi yun ang dahilan kung bakit ko siya pinupuri minsan at inaangat sa channel na ito. Hindi dahil Duterte siya. Dahil meron siyang magandang katangian na nakikita ko na shoot para maging good leader. Ika nga, si VP Sara. Pero kung babalik na naman tayo sa ginawa nung 2016, 22. Hindi ka makamubon sa 16 ha. Hindi, 2022. Babalik na naman tayo dun sa ganong style na nagkampi-kampihan for the sake of unity. Anong ginawa natin? Pinagpalit lang natin. Para tayong tanga, di ba? Yun lang sa akin. Anong kalokohan yun? Di ba? Kaya nga tayo, kunwari sabi ko nga sa inyo, I will base my choice ng presidente and vice president not because of their family name. Paulit-ulit ko sinasabi yan. It's because of their accomplishment. Yun lang. Dahil sa accomplishment nila, yun ang dahilan kung bakit ko sila magugustuhan. Mapa-vice president, mapa-presidente, mapa-senador. Not because of their family name. Diba? Yun lang nga sa akin. Ngayon, kung gusto nyo yan, bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Ayan. Actually, tama ka dyan, Diego Latigo. Si SBG hinug yan para sa vice president. Ayan ang talagang perfect. Perfect yan. Yan ang mamang silent worker. Ika nga. Silent hard worker na tao. Yan, ako, agree ako dyan. Pwedeng vice ka. Pabor ka ako maging presidente yan. Pabor ako maging ano yan. Kasi yan talaga ang masasabi kong nakamana sa estilo ni Pangulong Duterte. And I've witnessed it. Personally, hindi lang kwento ng ibang tao, but personally talagang nakita ko na kung gaano magtrabaho yan si Senator Bongo. Kakaiba po yan. As in, hindi ho yan ng tipo ng politiko na oo sa'yo tapos gagaguhin ka, yung papaasahin ka lang. Hindi. Maniwala kayo sa akin. Ang dami kong kilalang politiko na pagkakailangan kanila, sumisip-sip sila sa'yo. Oo. Maniwala kayo sa akin. Sa karanasan ko na mula nung napasok tayo sa politika, ang dami kong kilalang politikong sip-sip
pagkakailangan ka. Lalong-lalo na pag malapit na eleksyon. Pero, pag wala na, naku po, maniwala ka. Pag tinext mo, sinang abot mo. Oo, maraming ganun. Pero itong si Senator Bongo, kahit as in, wala na siyang kailangan sa'yo, hindi naman siya kumakandidato, hindi. Basta humingi ka ng tulong dyan, ay nako, yung buong puwersa ng opisina nila, talaga nga namang tutulong. At hindi tatantanan. Ganun, kasi hindi yan. Alam mo yun, hindi kanyang tatantanan. May mga assistant siya na mag-aasikaso sa'yo, tapos may mag-check pang ibang assistant. Ganun sila tumulong. Talaga sisiguraduhin nilang natulungan na yung mga kailangan tulungan. Ganun kalupit yun. Sana pinaglaban ko si Yorme noon. Big Dad's TV. Wala namang problema kung hindi si Yorme ang inyong kinampihan noon. O kaya kinampanya noon. As long as alam mo na ngayon kung sino ang dapat ilagay natin. Diba? Ayun. Ibalik ang tapang at malasakit. Perfect. Alam mo, Diego Latico, pwede kang campaign manager. Ha? Tama yan eh. Tapang at malasakit. O, di ba? Bakit? Matapang si Sara Duterte. Sobrang malasakit ni Bongo. Tama, mali. Panalo. Oo. Senator Bongo, yun ang dapat. Yun ang talagang bagay na tandem. Di ba? Alam mo, Madam BP, meron ako sasabihin sa'yo. Atin lang to, ha? Atin lang to. Alam naman natin nangyari noong 2022. Diba? Nasubukan nyo na iba ang pinuntahan at sinamahan ninyo. Wala ho kayo napala, diba? Siniraan pa kayo. Binagsak pa kayo. Hindi, wag tayo maglokohan. Bulong lang natin to, bulong lang natin. Na ano nyo na yun. Nakita nyo na siguro yun. This time, kung sino talaga yung tunay na kakampi. Yun ang talagang kasamahan ninyo. Yun. Wala nang iba. Alam ko naman siguradong alam nyo po yun. Sa tingin nyo, magtitiwala ba ang tatay nyo kay Senator Bongo kung hindi ka titiwala ito si Senator Bongo? Di ba? Isipin nyo yun. So doon na lang ako talaga sa mapagkakatiwalaan. Una-una, sandali, linawin ko ha, wala ho akong kinalaman kay Senator Bongo, hindi niya ako kinakausap. Push mo ako, walang ganun. Sabi nito, si Tulfo banat by ano na? Sara Tulfo tandem. Kaya hindi mo naman nililinaw. Kala ko Pwede rin. Actually, pwede rin. Ako pwede rin ha. Pwedeng eto, hindi ko sinasabing gusto ko ha at kakakampanya ko ha. Pwede rin, Sara Tulfo, pwede rin yan. Okay din yan. Magandang matikas na rin yan, samahan din yan. Di ba? Pwede yan. Maraming Kasi ako nga, sabi ko nga sa inyo wag natin limitahan ang ating choices pagdating sa mga presidente o vice president. Di ba yan nga nangyari sa atin Sinabi na ni Isko yan Naalala nyo sinabi ni Isko? Ano sabi ni Isko nun? Bakit ba kasi sa Pilipinas 2 pamilya lang ang naglalabanan? Aquino at mga Marcos. Hindi ba pwedeng may iba naman? Yun niya sasabi niya, iba naman. Bakit di tayo pumili ng bata na mas bibo? Totoo naman di ba? Bilis kilos. Hindi tayo naniwala. Kasi nga, fixed na tayo baka mamaya, finifix na natin yung utak natin na ang tatakbo si Sara Duterte at saka si Romualdez Len. Paano kung tumakbo si Tulfo? Tama, mali. Di ba? Bahala kayo. Sa akin, sabi ko sa inyo, titimbangin ko doon sa 3. Kung sakali o baka tumakbo pa si Isko, halimbawa lang, titimbangin natin. Sino ba dito sa mga to ang maraming natulungan? Sino dito sa mga to ang talagang nakakaunawa sa mga Pilipino? Diba? Yun lang ang sa akin. Hindi ako, sabi ko sa inyo,
ibahin niyo po ako, pasensya na po hindi po ako yung tipo ng vlogger niyo na panatiko. Hindi po yan ang personalidad ko. I can change tomorrow, do sa susunod na araw. Depende yan sa gagawin nitong mga to. Hindi kasi ako nakadepende. Kaya, di ba, kaya marami nagtataka, bakit minsan paiba-iba ikaw? Kasi depende sa ginagawa nila yun eh. Kung paiba-iba ang ginagawa nila, doon tayo nagdidepend. Hindi tayo nagdidepend. Kasi si Marcos siya, masamang tao yan. Si Marcos siya, mabuting tao yan. Si Duterte yan, mabuting tao yan. Si Duterte yan, masamang tao yan. Hindi tayo ganun. Nakasalalay tayo sa ano na ba ang ginagawa nila? May accomplishment ba sila? Tama, mali. Yun ang atin. Yan nga sabi ko sa inyo, ito, halimbawa. Solve na ba ako kay BP Sara na tatakbong presidente? Siya na talaga? Sandali. May 6 na taon siya, patunayan. Kung magaling ba siya sa DepEd? Na-improve niya ba DepEd? Yun ang basihan ko. Hindi ko basihan yun. Nakasi ni Duterte yan. Tama na, Marcos, Duterte naman. Anong klaseng thinking ng Pilipino yan? Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Anong klaseng thinking niya? Sa mga ganyan thinking, hindi umaasenso ang bayan natin. Ayaw na namin kay Marcos, nabudol kami. Duterte naman. Ayaw na namin kay Duterte, doon naman tayo sa dilaw. Hindi ba pwedeng isipin naman natin, ano ba kasi ginawa? Ano ba accomplishment niyan? Tingnan natin. After 6 years, mababa pa naman di ba? 6 years, ganito, ito accomplishment yan. Ano ba napatunayan yan? Kung meron, ito. Kasi hindi naman pwedeng gusto lang natin si Sara Duterte dahil Duterte siya. Tingnan natin, may ma-accomplish ba siya sa DepEd? O bilang Vice President, may na-accomplish ba siya? Kung wala, pambihira. Bakit dating iaangat bilang presidente? Simple logic Vice President, kunwari lang, halimbawa lang po ito halimbawa lang po ito. Halimbawa, walang nagawa si BP Sara Duterte bilang Vice President at Secretary ng DepEd. Bakit mo siya gugustuhin maging presidente? Ano ka, tanga? Wala nga nagawang Vice President, wala nga nagawang bilang DepEd Secretary. Iyan ang sinasabi ko. Hindi ko ngayon, may nagawa na ba siya o wala? Malalaman natin after mga siguro 5 years. Diba? Yun dapat tayo. Baguhin na natin yung utak natin. 'Di ba? Hindi yung ba't mo sinasabing pwede si Bongo? Kasi si Bongo, 6 na taong ko nakitang nagtrabaho 'yan. Wala akong tulog 'yan, kaya ganyang singkit na 'yan Joke lang. Nakita ko talaga magtrabaho yung mama na 'yan. At kahit itanong nyo, sinong mga mayor, congressman, itanong ninyo kung gaano ba nagtrabaho si SBG nung time ni Pangulong Duterte. Wala magsasabi dyan, pinulitika kami niyan. Naku po, wala. I can assure you na talaga nagtrabaho yun. That's why gusto ko yung mama. Kasi nakita ko na yung accomplishment niya. Okay? Ngayon, as a challenge for a senator, talagang kailangan. Although nakikita ko na, tandaan ninyo, ang daming nakinabang na malasakit center. Ngayon, inaayos niya yung napaka-importanting super health lab. Super health lab. Iba pala yung health lab. Super health center. Yan. Diba? The next performance will start momentarily.